Magandang araw mga mahal kong mag-aaral! Kamusta na kayo? Narito muli si Teacher Ann upang magturo sa inyo ng bagong aralin. Ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa pagsunod sa batas trapiko at batas pangpamayanan. Para naman sa ating MEL competency, natutukoy ang tungtunin may kinalaman sa kaligtasan tulad ng mga babala at batas trapiko. Na ipaliliwanag ang tamang pagsunod sa iba't ibang tungtunin na may kinalaman sa kaligtasan at ang panghuli na ilalarawan ang kahalagahan ng pagsunod sa mga tuntunin na may kinalaman sa pagiging ligtas at iba pang mga pagkakataon. Subukin natin ang inyong kaalaman bago natin simulan ang ating pag-aaral. Isulat ang salitang tama kung ang isinasaad ng pangungusap ay tama at mali naman kung hindi wasto. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Handa na ba kayo? Ang pagsunod sa mga alituntunin tulad ng mga babala at batas trapiko ay makakatulong upang tayo ay maging ligtas. Tama o mali? Ang ilaw trapiko ay may apat na iba't ibang kulay na may iba't ibang kahulugan. Tama o mali? Mahalaga ang pagkakaroon ng disiplina upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa ating pamayanan. Tama o mali? At pang-apat, maaaring tumawid kahit saang parte ng kalsada basta't bibilisan mo lang at paglakad at wala namang nakakakita. Tama o mali? At panglima, kayang-kaya nating sundin ang mga babala at batas trapiko kung palagi nating isasaalang-alang ang ating kaligtasan. Tama o mali? Matapos nating gawin ang ating paunang gawain, tuklasin natin ang ating bagong aralin sa araw na ito. Makinig mabuti! May mga batas, alituntunin, babala, patalastas o panawagan na dapat nating sundin upang makaiwas sa kapahamakan o disgrasya sa ikabubuti at kaligtasan ng lahat. Mayroong iba't ibang mga tuntunin sa pamayanan na may kinalaman sa kaligtasan tulad ng mga babala at batas trapiko. Mga bata, magbigay nga kayo ng mga batas trapiko na alam nyo. Ngayon ay ating tatalakayin ang ilan sa mga pangkaraniwang batas trapiko. Umpisahan natin sa larawang ito. Kapag nakita nyo ang larawang ito, ito ay may kahulugan na bawal tumawid. Gamitin ang tamang tawiran. Maaari kasing magdulot ng disgrasya sa inyo kung tatawid kayo. Pangalawa, bawal pumasok o no entry. Ibig sabihin, hindi maaaring pumasok ang kahit sino sa isang espesipikong lugar o kalsada. Ang susunod, ilaw trapiko. Ang ilaw trapiko ay may tatlong kulay, pula, dilaw, at berde. Ang pula ay nangangahulugan na hinto o stop ang mga naglalakad o ang mga sasakyan. Dilaw para sa handa, at berde naman kapag maaari ng lumakad o umandar ang sasakyan. Ang pabaliktad na yun naman ito ay may kahulugan na bawal mag-U-turn o lumiko sa kabilang linya. Maaari kasi itong mag-cause ng disgrasya. Isa pa sa mga panandang pangtrapiko ay mag-ingat at madulas ang kalsada. Nangangahulugan ito na ang dapat na driver ay magdahan-dahan sa pagmamaneho sapagkat madulas o basa ang kalsada na maaaring mag-cause ng aksidente. Susunod na larawan ay bawal bumusina sa mga lugar na malapit sa simbahan. Ito ay pagpapakita ng paggalang sa sermon at pananambahan at dalangin ng mga taong sumasamba o nagsisimba. Ito namang larawang ito ay nangangahulugan na tumawid sa tamang tawiran. Makikita ito sa mga pedestrian lanes na nangangahulugan na dito ka lamang dapat tumawid upang makaiwas sa aksidente. Ang susunod ay loading and unloading zone. Ibig sabihin ito ang tamang babaan at sakayan.
Dito lamang maaaring huminto ang sasakyan at dito naman maaaring kumuha ng mga pasahero. No parking. Bawal pumarada. Ibig sabihin, bawal pumarada ang kahit anong sasakyan, pampubliko man ito o pribado. Maaaring ito ay pag-aari, pribado ng isang lugar, kaya't bawal pumarada. Ang susunod ay school zone. Dahan-dahan sa pook paaralan. Maaari kasing may mga batang tumatawid o estudyante na maaaring maaksidente o masagasaan. Isa pa, slow church zone. Dahan-dahan dahil ito ay pook simbahan. Ang mga ganitong lugar ay mararaming tao kung kaya't kailangan maging dahan-dahan at hinay-hinay sa pagmamaneho. No left turn. Ibig sabihin, bawal lumiko sa kaliwa. Makikita natin ito sa mga kalsada. Kailangan natin sumunod sa mga batas trapiko upang maiwasan ang mga aksidente. No right turn. Bawal lumiko sa kanan. Makikita rin natin ito sa kalsada kung saan ang andar lamang ng sasakyan ay puro diretsyo. At antayin natin na may sign na pwede na tayong lumiko. Isa pang simbolo, mag-ingat, makipot ang daan malapit sa tulay. Ito ay kadalasang makikita kapag papalapit na tayo sa tulay sapagkat makipot ang daan, kailangan ay magdahan-dahan at magparaanan ang mga sasakyan. Hayan at natutunan natin ang mga batas trapiko. Hindi lang yan, mayroon ding iba't ibang mga batas na ginagamit natin sa ating pamayanan upang magkaroon ng kaligtasan ang mga mamamayan. Halimbawa, mag-ingat, may malalaglag na debris, maaaring may gumagawa ng building, or di man kaya ay mayroong mataas na lugar or bundok na maaaring mabalaglag ang mga debris. Isa pa sa kadalasang makikita nating mga signage ay bawal manigarilyo dito or no smoking. Ibig sabihin, ang pagsisigarilyo sa mga pampublikong lugar na ito ay bawal at maaaring may karampatang multa. Bawal pumitas ng bulaklak. Ito naman ay makikita natin sa mga parke. Kadalasan itong nangangahulugan na bawal pumitas ng mga bulaklak dahil maaaring ito ay mga ornamental o pang-display. Isa pa ang halimbawa ng signage. Huwag bastang pumasok sa bakuran, maaaring makagat ng aso. Hindi dapat tayo agad-agad pumapasok sa bakuran ng may bakuran dahil maaari tayong madisgrasya. Tingnan at maging maingat sa paglakad at pag-akyat. Kadalasan ito ay makikita natin sa mga overpass at sa mga hagdanan. Kailangan ng ibayong pag-iingat upang makaiwas sa aksidente at hindi magagandang pangyayari. Mag-ingat, basa ang sahig, maaaring madulas sa basang sahig. Ito naman ay kadalasang makikita natin sa mga mall o sa mga restaurant na ating kinakainan kung saan ang sahig ay basa. Binibigyan tayo ng alarma upang magdahan-dahan at iwasan ng basa. Dito ang tamang tapunan ng basura. Kadalasan ito ay nakatapat doon sa may mga trash bins o trash can upang itapon ng mga passersby ang kanilang mga basura. Pagyamanin natin ang inyong kaalaman mula sa aking idiniskas sa inyo. Makinig kayong mabuti, basahin ng mga salita sa loob ng puso. Kulayan ng pula ang puso kung nagpapahayag ito ng pagsunod sa batas at dilaw kung hindi. Hinihintay ni Carlo na magberde ang ilaw trapiko bago siya tumawid. Pula o dilaw, tama o mali? Ipinarada ni Mang Julio ang kotse kahit may nakalagay na no parking. Ibigay ang wastong kulay. Nag-U-turn ang chopper kahit na nakalagay ang babala ay no U-turn. Tama o mali? Tumawid sa tamang tawiran ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang. Kulayan ng wastong kulay ang puso. At para sa ating panglima, maingat na nagmamaneho ang chopper dahil madulas at pababa ang daan. Ibigay ang tamang kulay sa puso. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig at pakikiisa. Umaasa ako na ang itinuro ko sa inyo ay makadagdag sa inyong kaalaman. Para sa iba pang mga video lessons at aralin, maaari nyo akong i-search sa Facebook, TikTok, or sa YouTube account.
Follow nyo ko at isubscribe ha. I-type lamang ang Teacher Ann Alfaro. Maraming salamat. Hanggang sa mga susunod na video lessons. Kita-kits tayo. Miss pa po. Paalam!